we're having a good conversation. I'm thanking Him for everything He is doing in my life. Amen. Basta nga, na-witnessan niya ang guard, na safe ang guard. Amen. And from the time that guard experienced ang faithfulness of the Lord. See? Kaya ano, nagpapasalamat nga ni kita Ginoo. Ato nito iniisip. Kaupat nato nito Ginoo. Herme. Ha? Naka-experience na ba ka mo kapag bakit gibayaan ka mong Ginoo? Experience na ba? Baga pa kang waray niya. Yeah. May mga times na kapag ang Ginoo waray niya, di rin mo kaupo. Pero maaaring baka mo ang Ginoo, di rin yung nabaya. May mga panahon na uga. Kalbingan na tarbingan. Di takloban. May mga time na may mga sitwasyon na nakakaambong ang atong pag-feel ng presence ng Ginoo. May mga circumstances. Pero ang Ginoo, di rin ko diyan nabaya. Promise na yun. Ang sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. May mga sitwasyon, may mga instances, na sugad-sugad nga, di rin mo na-feel ang iya goodness. Di rin mo na-feel ang iya faithfulness. Pero He is always faithful. He is always faithful. Amen. So, ito po ay nagpapanatili sa ating kamalayan na tayo ay lumalakad sa Kanyang presensya na malaking ambag upang tayo ay mamuhay sa isang makadiyos na buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit tayong mga anak ng Diyos nakakapamuhay iba sa mga unbeliever, it's because of our God. Tama ba? Because we always think that God is there. He is with us. Alisin mo ang Diyos. Alisin mo ang kaisipan ng Diyos sa buhay mo. Kung paano mamuhay yung mga unbeliever, ganun din ang buhay mo. Alisin mo lang ang Diyos. Kaya ka naiiba because of the presence of God in your life. Yan lang. Amen. Kaya ka naiiba. So you should always thank God na hindi siya lumalayo. Hindi siya nang iiwan. Bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag ng mga BFF. Tama po ba? Ano ba yung BFF? Best friends. Ha? Best friend? Not forever? Bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na BFF. Matanda man yan. Bata man yan. Pero titiyakin ko sa iyo, kahit anong klaseng BFF yan, iiwan ka niyan pagdating ng araw. Pero merong isang BFF na hindi makiiwan. Ayan. Amen. Amen. And that God will stick to you closer than God. Amen. Yung mga kapatid natin, yung physical, hindi tayong iwanan nun. Ha? Oo. Ako nga, pinalayas ako ng tatay ko. Nung malaman niyang hindi na ako katulik ko. Dahil sinabi ko sa tatay, iba na ako ngayon. Kaya nung naman nag-iba ka? Kasi ang gusto niya, magpare ako. Candidate for priest kasi. Sabi ko tayo, safe na ako tayo. At member na ako ng Baptist Church. Waray kong inuawod. Waray ka man lang kung inuawod. Kan ino lolo. Kaya usan na akong mga lolo. Buksan na akong lula. Pwede man. So, nag-aangyo yan. Ako saan mga nakakong tatay, magpadiliwat. Takay akong suhak. Takay akong masinakit nun. Nasuhak nga anak. Inipunuha ako na masinakit nun. Amot papagpaliong ko. Para di rin na maging masinakit nun. Niyan, hey, nasave man ako. Wala ka kulupay. May term yung gamit na kalbiganong na term. Correct mo ko din haliti. Layas. Kita ko no kundi katutumon. Hindi mo Diyos. Wala mo kagawa.
Pastor, alis. At hindi ako umuwi. Umuwi ako, nasa hospital siya. Nangangailangan ng dugo. At wala silang nakita na magbibigay ng dugo. Parehas pala kami ng blood type. Sabi ko sa doktor, Dok, ubusin mo yung dugo ko. Ilagay mo sa tatay ko. Hindi niya alam na dugo ko, isinalin sa kanya para mabuhay siya. Nung malaman niya, kung hirap ako na pinapalaya sa anak, mukha nagsalba na. See? Bagamat hindi siya nakapag-church, pero nung wamit ko sa kumalit ko, anak, kaya ko ulit niya, yung Diyos mo. I just don't know kung talagang totoong tanggap. Magkikita na lang kami sa langit kung nandun siya sa langit. Amen. Number 2, may number 2 ba dyan? Ang pagpapasalamat ang mag-uudyok sa atin na alamin. Ito, ang magandang layunin ng Diyos ng ating Panginoon sa bawat pangyayari kung nangyayari sa buhay natin. Pag marunong ka magpasalamat sa Panginoon, kahit anong sitwasyon ang pinagdaraanan mo, tinatanggap mo, tama po ba? Tayo kasing tao, ito normal sa atin. Normal ito. Na pagka mabuting sitwasyon, nagagalak tayo. Tama po ba? Nag-i-enjoy tayo. Pero pagka hindi favorable sa atin ang sitwasyon, sino ang utang sinisisi natin? Di ba ang Diyos? Normal sa tao yun. Nasisihin ng Diyos pagka hindi magandang sitwasyon. When I took the exam, kasi ako, nung nag-aaral ako ng education, dalawa kaming pastor na magkasabay, pastor. Dalawa kaming pastor. Nag-aaral. Dalawa kami nakatapos. Sabay kami nag-take ng exam. Ako pumasa, siya hindi. Ako naman, bilang kapwa pastor, in-encourage ko, sabi ko, so, mag-review ka at saka mag-take ulit. Sabi, hindi na wala ko pinag-iigan dito sa akin. Ang prinsipyo ko kasi, di ba? Hindi ko lang kay pastor. Ang prinsipyo ko, di ba? Naniniwala ako